Sa ilang taon na pangingisda ni Mang Ernesto, ay may panahon na malakas ang huli nila ng isda at may panahon naman na matumal. Ang pangingisda ang naging pangunahin niyang pinagkukuhanan ng pera upang may pangsustento sa kanyang anak. Nag-iisa na lamang siyang bumubuhay kay Kyle para makapagtapos ito sa kolehiyo. Kaya bukod sa pangingisda, ay minsan rin ay nagbebenta si Manong Ernesto ng kanyang sariling huli sa palengke. Minsan ay nagsasideline rin siyang magbuhat ng mga deliver na gulay o kaya naman ay bigas sa palengke. Lahat ng naiisipan na pagkakakitaan ni Mang Ernesto ay ginagawa niya upang kumita lamang ng sapat na pera na ipapadala niya sa kanyang anak na nag-aaral sa Maynila. Kasalukuyan niyang pinapatapos ang kanyang anak ng kursong engineering at 1 taon na lamang ay magtatapos na si Kyle. Kaya naman kampante si Manong Ernesto na kapag nakatapos na ng pag-aaral ang kanyang anak sa kolehiyo, ay gagana ng kaunti ang kanyang buhay. At kapag nangyari yon, ay hindi niya na kailangan pang magdoble kayod para lamang padala ng pera si Kyle pang bayad ng tuition fee. Sobrang mahal na mahal ni Mang Ernesto ang kanyang anak. Kit ginagawa niya ang lahat, makapagtapos lamang ito sa pag-aaral. Buti na lamang at marami na namang huli ngayong araw, bulong ni Mang Ernesto sa kanyang sarili, nang makita na halos mapuno na ang kanyang bangka ng mga nahuling isda. Sa ilang linggo na panghuli ni Mang Ernesto ng isda, ay araw-araw siyang maraming nahuhuli. Nagpapasalamat na lamang siya at hindi matumal ang kanyang mga huli ngayon, lalo na't nalalapit na ang bayaran ng tuition fee ng kanyang anak. Kaya kailangan niyang mas lalong magsipag na manghuli ng isda at pati na rin magtrabaho upang makaipon ng sapat na pera pambayad sa eskwelahan ng anak. Malaki ang tuition fee ni Kyle, kaya naman ganito na lamang siyang nagpupursige. Nahihirapan man si Mang Ernesto, pero kahit minsan ay hindi niya naisipan na magreklamo o sumuko. Dahil alam niya na ito lamang ang paraan upang magkaroon ng magandang buhay ang anak. Kaya't gagawin niya ang lahat para lamang dito. Manong, ang aga mo naman ata ngayon, tanong ni Kaiser, isang binata na kaedara ng kanyang anak. Si Kaiser ay isang trabahador sa palengke na laging nakikita si Mang Ernesto. Kapag wala siyang masyadong gawa, ay tinutulungan niya ang matanda na magbuhat ng mga balde-balding delivery ng isda. Para na rin pangalawang tatay ni Kaiser si Manong Ernesto. Sa totoo lang, ay sinusuportahan din kahit papaano ni Mang Ernesto itong si Kaiser upang makapagtapos ng high school. Kaya't sobrang nagpapasalamat naman ang binata sa kanya sa lahat ng naging tulong nito. Kailangang magdoble kayod, Kaiser, dahil malapit nang magtapos ang aking anak sa kolehiyo. Lalo na't malapit na naman ang bayaran ng tuition fee. Kaya kailangan magtrabaho ng magtrabaho para makaipon ako ng sapat na pera bago ang deadline ng bayaran. Sambit ni Mang Ernesto. Napangiti naman si Kaiser at sinabi, sobrang swerte po talaga ni Kyle at kayo po ang naging ama niya. Malapit na po siyang makakuha ng diploma dahil po yun sa inyo. Sinusuportahan niyo po ang bawat gusto niya at ngayon malapit nang matupad ang mga pangarap niya. Sana marami pa pong magulang ang katulad niyo na mas gugustuhin makapagtapos ang kanilang anak sa kolehiyo kaysa magtrabaho ng maaga upang buhayin ang kanilang magulang na kaya pa namang mag-aral. Bigla namang napatigil si Ernesto sa kanyang ginagawa dahil alam niya ang ibig sabihin ni Kaiser. Lalo na ang magulang ni Kaiser ay kilala bilang tamad. Lalo na't pinatigil nilang mag-aral ang binata at pinagtrabaho kaagad siya sa murang edad. Kahit nakaya pa naman ng mga magulang ni Kaiser na magtrabaho, pero mas pinili nilang siya ang pagtrabahuin. Nakaramdam ng awa si Mang Ernesto para dito. Lalo na't alam niya kung gaano katalino ang binatang ito. Pero wala naman siyang magawa kasi hindi naman niya anak si Kaiser. Kaunting tulong lang naman ang naibibigay niya dito sa pag-aaral. Hindi niya ito kayang suportahan pagdating nito ng kolehiyo. Lalo na't alam niyang malaki ang gagastusin. Kaya naman ang tanging magagawa na lamang niya ay ang payuhan ng binata. Pilit nang umiti si Manong Ernesto kay Kaiser at sinabing, bahalang araw, marirealize rin ng mga magulang mo na mali ang ginagawa nila, na dapat ay nagtatrabaho sila upang suportahan kang mag-aral sa kolehiyo.
Nakikita ko naman na magkakaroon ka ng magandang kinabukasan. Lalo na't napakasipag mo na bata. Kaya huwag kang mawala ng pag-asa ha. Lalo na kung lumalaban ka naman ng tama. Basta't ang gawin mo na lamang ay magsipag ka. Malay mo balang araw ay makapag-aral ka rin ng kolehiyo at makakuha ng magandang trabaho. Sana nga po, Manong Ernesto. Lalo na po marami pa po akong pangarap na gusto kong matupad. Ayoko po na hanggang dito na lamang po ako, hanggang sa mamatay po ako. Gusto ko rin naman pong makatikim ng kaunting ginhawa sa aking buhay. Malungkot na saad ni Kaiser. Pinayuhan na lamang ni Mang Ernesto na huwag mawala ng pag-asa ang binata. Lalo na, at bata pa siya, at marami pang maaaring mangyari sa kanyang buhay. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, tinulungan ni Kaiser si Manong Ernesto na magbuhat ng kanyang mga delivery. Binigyan ng kaunting pera ni Manong Ernesto ang binata. Noong una, ay ayaw niya pa itong tanggapin, pero pinilit ni Ernesto sa kanya. Kit nagpapasalamat na lamang si Kaiser at ito ay umalis na. Pagkatapos mag-deliver ni Ernesto ng mga isda, ay binuksan niya ang kanyang pwesto sa may palengke at nagbenta ng mga isda roon. Kahit pagod at puwet na si Mang Ernesto at gusto niya nang magpahinga, ay hindi niya ginawa. Gusto niya kasing makabenta ng kahit ilang kilong isda lamang upang may pangdagdag siyang ipon para sa pambayad ng tuition fee ng kanyang anak. Ginagawa niya ang lahat upang maibigay ang magandang buhay na hindi niya naranasan noon. Hindi niya nais na maranasan ni Kyle ang hindi makapagtapos ng kolehiyo at maging mangingisda lamang. Alam ni Ernesto na marangal na trabaho ang pangingisda. Ngunit alam niyang hindi yun sapat lalo na't kung mag-aasawa si Kyle sa hinaharap. Kaya gusto niya na makasigurado na hindi magagaya si Kyle sa kanya at mabibigyan ng kanyang anak ng mas magandang buhay ang mga magiging anak nito. Pagkatapos ng pagtitinda ni Manong Ernesto sa palengke, ay nagpahinga na siya at naisipan niyang tawagan ng kanyang anak upang kamustahin. Lalo na't halos isang linggo rin niyang hindi natawagan si Kyle dahil naging busy siya sa paghahanap buhay. Anak, kamusta ka na dyan? Pangangamusta ni Mang Ernesto sa anak mula sa kabilang linya. Tay, kamusta na po kayo? Sad ni Kyle na mahalatang masayang nakausap niyang muli ang kanyang ama base sa boses nito sa telepono. Okay lang naman anak ko. Nga pala anak, kapag may kailangan ka ha, huwag kang mahihiyang tumawag o i-text ako. Malapit na ring mabuo ang pambayad natin sa tuition fee mo. Kaya huwag kang mag-alala ha. Saka may baon ka pa ba dyan? Kasi kung wala na ipapadalhan na kita. Tanong ni Ernesto. Sobrang saya sa pakiramdam ni Ernesto dahil hindi siya nahihirapan sa pagsusustento sa kanyang anak. Lalo na't alam naman niya sa kanyang sarili na hindi magastos itong si Kyle at bibilhin lamang nito ang mga bagay na kailangan niya at hindi na gumagastos pa ng mga bagay na hindi naman niya kailangan. Kaya hindi nahihirapan si Mang Ernesto na i-budget ang pinapadala niya sa kanyang anak. Kapag may sobra naman siya, ay hindi niya pinagdadamutan si Kyle at pinapadalan kaagad ito ng pera. Tay, baka naman hindi na po kayo nagpapahinga dyan ha. Sabi ko naman po sa inyo pwede naman po akong mag-working student rito sa Maynila. Kaso ayaw niyo naman po akong payagan. Para po sana matulungan ko kayo sa mga gastusin at hindi na po kayo masyadong mamroblema pa sa akin. Sad ni Kyle. Kyle anak, ang gusto ko ay mag-focus ka lamang dyan ng mabuti sa pag-aaral mo. Hayaan mo na ako. Okay lang ako na magtrabaho para masustentuhan ko ang pangangailangan mo. Obligasyon ko yon bilang ama mo anak. Ang gusto ko lang naman ay makapagtapos ka ng kolehiyo at malapit nang matupad ang pangarap ko na yon para sa'yo. Kaya't mag-aral ka ng mabuti ha. Malapit ka nang makagraduate. Pili ni Mang Ernesto sa kanyang anak. Maraming salamat po sa lahat, Tay. Halos maiyak na si Mang Ernesto sa sinabi ng kanyang anak dahil labis ang pasasalamat dito sa kanya. Nagpapasalamat ito dahil kahit nahihirapan na siya, ay hindi pa rin siya sumusuko na paaralin si Kyle sa kolehiyo. Kaya sobrang pasasalamat ni Kyle sa kanyang ama dahil tinitiis nito ang magdoble kayod para lamang sa kanya. Alam ni Manong Ernesto sa kanyang sarili na sulit ang lahat ng kanyang sakripisyo at paghihirap dahil sinusuklian naman ito ni Kyle dahil nag-aaral naman ito ng mabuti.
At ito lamang ang paraan ni Manong Ernesto para masigurado na magkakaroon ng magandang buhay si Kyle. Lalo na at mas maraming oportunidad kapag nakapagtapos ka sa kolehiyo. Pagkatapos ng madamdamin na usapan nila ng kanyang anak, ay pinatay na ni Mang Ernesto ang tawag. Lalo na at nagpaalam na si Kyle dahil magre-review pa siya para sa kanyang quiz kinabukasan. Nagpahinga na nga rin si Mang Ernesto dahil sa kanyang sobrang pagod. Kinabukasan ay magpapadala siya sa kanyang anak ng pera dahil nabanggit rin ni Kyle na paubos na ang allowance nito. Gusto ni Mang Ernesto na masigurado na hindi nagugutuman ng kanyang anak. Kaya't lagi siyang nagpapadala ng pera para may pambili ng pagkain si Kyle. Pare, malapit ka nang magkaroon ng college graduate saad ni Nelson, ang kumpare ni Mang Ernesto. Kaya nga pare, ilang buwan na lamang at kagraduate na si Kyle at babalik na siya rito sa probinsya, saad ni Mang Ernesto. Ang bilis ng panahon no, parang kahapon lang ay hinatid mo siya sa terminal para pumunta ng Maynila. Ngayon ay naghihintay ka na lamang ng ilang buwan. Napangiti naman si Mang Ernesto at sinabi, hindi nga rin ako makapaniwala na makapagtatapos na ang anak ko sa kolehiyo. Lalo na dahil noong unang taon niya sa kolehiyo ay napakabigat ng mga bayaran at gastusin para sa kurso na pinili niya. Pero ngayon, hindi ako makapaniwala na makakagraduate na rin siya. Sulit ang lahat ng pagod at hirap na isinakripisyo ko para sa aking anak. Maswerte ka at napakasipag mag-aral ng anak mo. Balang araw ay masusuklian na rin niya ang lahat ng sakripisyo mo. Patuloy na nagkwentuhan sina Ernesto at Nelson. Sobrang proud na Ernesto na ikwento ang kanyang anak. Lalo na't dahil napakabait nitong anak at wala siyang masabi kay Kyle. Ang alam lamang niya ay nag-aaral ito ng mabuti at sobrang proud siya rito. Sa mga dumaan na araw, ang buhay ni Mang Ernesto ay umikot lamang sa pangingisda, pagbebenta ng isda sa palengke at pagdi-deliver. Minsan ay kumukuha rin siya ng mga side job, katulad na lamang ng pagbubuhat ng mga delivery na gulay sa palengke. Kumukuha pa siya ng ibang trabaho upang kumita lamang ng doble at merong maipadala sa anak anytime na manghingi ito. Habang abala si Mang Ernesto na nagtitinda ng isda, ay nilapitan siya ng isa sa kanyang kumpare. Inalok siya kung nais niyang sumamang mag-deliver ng isda, sakay ng isang truck sa Maynila. Nang marinig iyon ni Mang Ernesto, at nang malaman na malapit ito sa school at boarding house ng kanyang anak, ay kaagad siyang pumayag sa alok na trabaho sa kanya. Kasi ang iniisip ni Mang Ernesto ay maaari niyang dalawin ng kanyang anak na si Kyle, lalo na't ilang buwan na nang huli niya itong makita. Lumipas ang ilang araw, at nagtungo na nga sa Maynila si Mang Ernesto. Sinabihan siya ni Nelson na magtatagal sila ng isang linggo sa Maynila at labis niya namang iyong ikinatuwa dahil maaari niyang makasama ang anak ng isang linggo na ilang buwan niyang hindi nakasama. Alam niya na trabaho ang kanyang ipinunta sa Maynila pero sabik na sabik siyang makita ang kanyang anak. Dahil bukod sa libre ang naging pamasahe niya patungo sa Maynila, ay magtatrabaho rin siya at the same time. Pare, pwede ko bang dalawin ang aking anak pag natapos tayo sa trabaho natin? Tanong ni Mang Ernesto. Pwedeng-pwede. Natuwa naman si Mang Ernesto nang malaman na pwede niyang dalawin ang kanyang anak kapag tapos na ang kanilang ginagawa. Kaya naman pag-iigihan talaga ni Mang Ernesto mabuti ang kanyang trabaho at tatapusin ng maaga upang madalaw naman niya si Kyle. Hindi rin niya sinabi kay Kyle na pupunta siya sa Maynila dahil nais niya itong sorpresahin. Anak! Tawag ni Mang Ernesto sa kanyang anak at maigpit na niyakap si Kyle. Tay, halos hindi maipinta ang mukha ng binata nang makita ang kanyang ama sa harapan ng kanyang boarding house. Inabutan kaagad ni Manong Ernesto ng isda si Kyle na maaari niyang pang-ulam mamayang gabi. Habang nag-uusap ang mag-ama, ay biglang may dumating ng mga kaibigan ni Kyle na sakay ng magarbong sasakyan. Mahalata sa mukha ni Kyle ang pagkataranta. Dahil ayaw niyang makita ng kanyang mga kaibigan ng kanyang ama. Tol, Kyle, ready ka na ba? Tanong ni Marcus, isa sa kanyang mga kaibigan. Ngumiti naman si Manong Ernesto nang makita ang kaibigan ni Kyle. Anak, mga kaibigan mo ba sila? Ang baho naman rito.
Komento ni Marcus at tumingin kay Ernesto. Hoy tanda, bakit ka ba nandito? Baho-baho mo tapos nandito ka tumatambay. Ang bastos mo namang bata ka! Sad ni Mang Ernesto nang marinig ang salitang iyon na nanggaling sa kaibigan ng anak. Kyle, sabihin mo nga tong mga kaibigan mong bastos. Kilala mo ba tong mabahong matanda na to? Hindi. Hindi ko yan kilala. Umalis na nga kayo dito, tatang. Doon ka na mamalimos sa kabila. Pagtataboy ni Kyle sa kanyang ama. Napatahimik na lamang si Mang Ernesto nang marinig ang mga salitang iyon mula sa kanyang anak. Lalo na't sobrang iba ang ugali ni Kyle kapag kausap niya ito sa telepono at kapag umuwi siya sa probinsya. Hindi na nakapagsalita pa si Manong Ernesto at umalis na lamang dahil nasaktan siya sa sinabi ng anak. Alam ni Mang Ernesto na ikinakahiya siya ni Kyle sa mayayaman nitong mga kaibigan. Dahil doon ay naiyak na lamang siya habang naglalakad pa uwi. Lalo na't hindi niya lubos sa kalain na ipagkakaila siya ng kanyang sariling anak. Proud na proud siya dito, pero kabaliktaran naman noon ang kanyang anak. Ang akala ni Mang Ernesto ay kukustuhin siyang makasama ni Kyle, pero mukhang malabong mangyari yon. Subalit ganun pa man, ay inintindi niya na lamang ang kanyang anak. Lalo na't kasama nito ang mga ganoong klase ng tao, na kapag nalaman nila na anak lamang si Kyle ng isang mangingisda, sigurado siya nakukutyain lamang ng mga ito ang kanyang anak. Kahit papalagpasin na lamang niya ang nangyari alang-alang kay Kyle. Nang makauwi si Mang Ernesto, ay nagpahinga na lamang siya at hindi na masyado pang inisip ang nangyari. Nang sumapit ang gabi, ay tinawagan ni Kyle ang kanyang ama at humingi ng tawad rito. Sinabihan ni Ernesto na isang buwan siyang magtatagal sa Maynila dahil na-extend ang kanilang trabaho. Labis naman iyong ikinatuwa ni Kyle at sinabi sa ama na babawi siya rito. Pinatawad naman ni Mang Ernesto ang kanyang anak at sinabihan na mag-aral na lamang ng mabuti. Nang matapos silang mag-usap, ay nakatulog na nga siya ng mahimbing dahil alam niya na hindi talaga siya ikinakahiya ng kanyang anak. Natatakot lamang itong kutsain sa eskwelahan at naiintindihan naman yon ni Mang Ernesto. Malinaw sa kanya ang paliwanag nito. Alam ni Mang Ernesto na napalaki niya ng maayos ang anak, kaya't wala siyang dapat na ipag-alala dahil hindi naman iyon sinasadya ni Kyle. Ang nais lamang niya, sana ay sa susunod na kukuha ito ng mga kaibigan, ay doon na sa mga taong hindi nang mamalit ng kapwa, pero ayaw niya namang panghimasukan ang buhay ng kanyang anak. Lalo na't nag-aaral naman ito ng mabuti at hindi nakukuha ni Kyle ang bastos na ugali ng mga kaibigan nito. Ipinagdasal na lamang ni Mang Ernesto na graduate ang kanyang anak na ganoon pa rin ang ugali at hindi makuha ang matapobreng ugali ng mga kaibigan nito. May tiwala naman siya kay Kyle, kaya't hayaan niya na lamang itong kaibiganin ng mga gusto nitong kaibiganin hanggat hindi naapektuhan ang pag-aaral ni Kyle. Araw ng Sabado, at nagpa siya si Mang Ernesto na pumunta sa boarding house nila Kyle upang bigyan siya ng pera at ipinaghanda naman siya ng kanyang anak ng pagkain at sabay na silang kumain. Nang sumapit na ang gabi at uuwi na sana siya, ay dumating muli ang mga matapobreng kaibigan ng kanyang anak at sinimulan siyang sabihan ng masasakit na salita ng mga ito. Hindi naman nagawang ipagtanggol ni Kyle ang kanyang ama mula sa mga masasakit na salita na ibinabato ng kanyang mga kaibigan sa ama. Sobra tuloy ikinadurog iyon ni Mang Ernesto at umalis na lamang kaysa patulan pa ang mga binata. Ngunit hinabol siya ng kanyang anak at humingi ito ng tawad sa kanya. Pero tanging galit lamang ang nararamdaman niya sa anak. Lalo na't ganoong mga tao ang sinasamahan nito, imbes na humanap ng mas maayos na mga kaibigan. Nadismaya ako sa ugali niyo, anak. Okay lang kahit sinong kaibigan mo. Pero sana kapag ako na sarili mong tatay ang sinasabihan ng ganoong mga salita, sana man lamang ay pinigilan mo sila at pinagsabihan. Nakakalimutan mo atang ako pa rin ang iyong ama. Galit na saad ni Mang Ernesto. Lalo na't hindi niya nagustuhan na walang sinabi si Kyle at nanahimik lamang sa gilid habang kinukutya siya at pinagtatawanan ng mga kaibigan ng kanyang anak. Tay, sorry po. Patawarin niyo po ako. Paghingi ng tawad ni Kyle.
Ilang beses pang humingi ng tawad si Kyle pero iniwan na siya ng kanyang ama at hindi na pinakinggan pa. Pakiramdam ni Mang Ernesto ay hindi niya nakilala ang kanyang anak dahil sa naging ugali nito. Noong una ay pinalampas niya ang ganitong sitwasyon. Pero nang mangyari muli iyon, ay hinayaan lang ni Kyle na ganoon ang maging pakikitungo ng mga kaibigan niya kay Mang Ernesto. Doon na nagalit si Ernesto dahil hindi niya ganoon pinalaki ang anak. Sa mga sumunod na araw, ay humingi ng tawad si Kyle sa ama. Pero masama pa rin ang loob ni Mang Ernesto sa kanya. Kaya tinayaan na lamang ni Kyle na magpalamig ang ama at sinabihan na graduation na nila bukas at gusto niya na naroon ang kanyang ama. Masama man ang loob ni Mang Ernesto, pero nagtungo pa rin siya sa graduation ng kanyang anak kinabukasan hanggang sa nakarating na nga siya ng venue. Sakto naman, napapakyat na ng entablado ang anak sapagkat tinawag ito ng guro upang parangalan. Wala itong kaalam-alam na dumating siya. Ang akala ni Kyle ay gagraduate siyang mag-isa at hindi kasama ang ama. Hanggang sa maya-may nag-speech na ito. Magandang araw po sa lahat. Gusto ko lamang pong pasalamatan ng aking ama na nagsikap upang makapagtapos ako ng kolehiyo. Lahat po ng meron ako ay dahil sa kanya. Mahal na mahal ko po ang aking ama. Kahit isa lamang po siyang mangingisda. Nagkamali po ako nung una noong ikinahiya ko siya sa aking mga kaibigan. Pero pinagsisisihan ko po ang lahat ng iyon. Dahil na-realize ko na wala po ako dito sa kinakatayon ko kung hindi po sa pagsisikap at pagmamahal sa akin ng aking ama. Ipinagmamalaki ko po ang aking tatay. Siya po ang aking inspirasyon at hindi po nasayang ang lahat ng pagod at paghihirap niya. Muli, maraming salamat sa aking ama. Kung nandito lang sana siya, siguro ako na yung pinakamasayang gagraduate dito ngayon. Ang diploma at mga medalya ko ay inaalay ko sa kanya. Walang kaalam-alam si Kyle na naroon pala sa sulok ang kanyang ama. Umiiyak ito habang hindi may paliwanag ang sayang nararamdaman. Nakikinig lamang ito sa kanyang anak sa graduation speech nito dahil si Kyle ay isang magna cum laude sa kanilang paaralan. Maya-maya ay inalalayan ng mga staff ng eskwelahan si Mang Ernesto patungo ng stage. At nang makita nga yun ni Kyle, ay hindi niya na napigilan pa ang mga luhang kanina pang gustong bumagsak sa kanyang mga mata. Hindi niya na hinintay pang makarating ito sa kanyang kinaroroonan. Dahil dali-dali niya itong tinakbo at niyakap ng mahigpit. Nagkaiyakan ng mag-ama sa ibabaw ng entablado. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Hanggang sa maya-maya ay naiyak na rin ang mga guro, maging ang mga magulang ng estudyante at maging ang mga estudyante. Sa tagpong kanilang nasaksihan, natigil lamang ang mag-ama sa kanilang pag-iiyakan nang maya-may nagpalakpakan ng mga tao kasabay ng paghihiyawan. Isinabit nga ni Kyle sa kanyang ama ang mga medalyang kanyang natanggap habang hawak niya ang kanyang diploma. Nagkapatawaran nga ang mag-ama. Mula ng araw na yon, ay hindi na ikinahiya pa ni Kyle si Mang Ernesto. Humingi ng tawad ang mga kaibigan ni Kyle sa kanyang ama. At pinatawad naman ito ni Mang Ernesto. Sapagkat nakita naman niya na talagang nagsisisi ang mga ito sa kanilang ginawa. Lumipas ang mga araw, buwan na taon. Meron ng magandang trabaho si Kyle. At magkasama na sila ni Mang Ernesto na naninirahan sa Maynila. May maganda at maayos ng trabaho si Kyle. Nakabili sila ng bahay sapagkat malaki ang sinusweldo nito at marami pang projects na dumarating. Talagang bumawi si Kyle sa lahat ng sakripisyo ng kanyang ama. At nangako siya sa kanyang sarili na kahit kailan ay hinding-hindi niya na ito ikakahiya pa.